Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang unang sulat ni Pedro, chapter 2, verses 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti sa insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat tunay na dakila ka, makapangyarihan at mapagmahal. Nandito kami, mga anak mo, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at samahan. Lalong-lalo na po sa aming pananambahan sa iyo sa spirito at katotohanan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ng iyong mga aral at tuntunin na gusto mong ibahagi, ipahayag sa bawat isa sa amin na magiging gabay namin at aming susundin sa aming pamumuhay. At ilalapit din po namin, Panginoon, na patuloy mo po ring sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo in your perfect time. Lalong-lalo na po sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik papurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pang-araw-araw na kalakasan at kabuhayan na ipinagkakaloob niya po sa amin, at ipinagsasalamat ko rin po yung pag-bless niya po sa aming pamilya, at ganoon din po sa araw-araw na guidance po sa pagpasok at pag-uwi ko galing school, and ipinagsasalamat ko rin po yung health naming family na nasa mabuting kalagayan naman po, even though sunod-sunod ang pagdating ng bagyo. And yun, pinapasalamat ko po dahil wala naman po nagkakasakit sa amin. And yun lang po. Thank you and God bless you all. Tindig at kay Jesus tayo ay sumunod.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaral ay aking pong pinagmagatan, Tunay na Bulag. At ito po ay matatagpuan sa John 9:35 hanggang 41. Ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kaniyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo?" Sinabi niya niyon sa kanya, upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayoy makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinabi ninyo, nakakakita kayo, nananatili kayong may sala." At ipong balikan ang mga naunang talata ng verse 9 upang mapag-aralan natin ang mga pangyayari tungkol sa lalaking bulag na ito. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag at tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa kasalanan niya o sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Pagkasabi nito, dumampot si Jesus. Dinuran ni Jesus ang kanyang mga kamay at dumampot ng lupa, at ito ay kanyang ginamamputi. At ito ay ipinahid niya sa dalawang mata ng bulag na lalaki. At kanyang sinabi, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloam at maghilamos ka roon." At pumunta nga ang lalaki na bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na to. Ang mga kapitbahay niya na nakakakilala sa kanya ay nagtaka, sapagkat ang pagkakakilala nila sa lalaking ito ay ipinanganak na bulag mula pa nung ito ay isinilang. Kaya't sila ay nagtanungan, nagtalo-talo. At narinig ito ng lalaki, kaya't sinabi niya na ako nga ito. At ang ginawa ng mga tao ay dinala ang lalaking ito sa mga Pariseo. Araw ng pamamahinga doon, nang gumawa si Jesus at pinagaling ang lalaking bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, at sinagot naman sila ng taong bulag. Sabi niya, "Ako ay pinagaling ni Jesus. Nilagyan niya ng putik ang aking mga mata, at ako ay pinapunta niya sa silog upang hugasan ang aking mga mata. At noon ako ay nakakita."
sabi ng ilang mga Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong ito sapagkat siya ay nagpagaling sa araw ng panghihiling. Ang sabi naman ng ibang Pariseo, hindi maaaring hindi nagmula sa Diyos ang taong ito kung siya ay nagpapagaling. Kaya't sila ay nagkaroon ng mga pagtatalo-talo. At tinanong nila ang lalaking bulag na nakakita at ang kanyang sagot, siya ay isang propeta. Ayaw maniwala ng mga Hudyo at ng mga Pariseo, kaya't ipinatawag pa nila ang magulang na lalaking ito. At kanilang tinanong kung paano nakakita ang lalaking ito. At tinanong pa sila kung ito ay ipinanganak na bulag. At sumagot ang mag-asawa at kanilang sinabing, totoo na siya ay pinanganak namin bulag. Subalit kung paano siya nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman. Sabi pa ng mga magulang na lalaki, tanungin ninyo siya. Sapagkat siya ay nasa hustong gulang, masasagot niya kayo. At nang tanungin muli ng mga Pariseo ang lalaking ito, ay muli niya sinagot na siya ay pinagaling ni Jesus, ang Kristo. At muli nilang ipinatawag ang bulag at sinabi, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng katotohanan. Subalit ayaw nang sumagot ng bulag. Hindi po alam kung siya ay makasalanan o hindi isang bagay po ang alam ko, kundi isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ako ngayon nakakakita na. At siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya, sabi ng mga Pariseo sa kanya. Kami mga alagad ni Moses. At ang lalaking bulag ay kanila ng tiniwalag. Sabi po sa 1:9-35 ang ating pong talata, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Sabi po sa 37, siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sabi sa naunang talata, siya'y nakita mo na. Tunay na nakita na po ng lalaki si Jesus. At ito ay yung panahon na kung saan ay dinuran ni Jesus ang kanyang kamay, dumampot ng lupa, at ito ay ginawang putik at ipinahid sa kanyang mga mata. At nang siya ay maghugas doon sa tubig, sa silo, siya ay nakakita. Kaya't sumampalataya sa kanya ang lalaki. Gaya ng natala sa verse 38. Sumampalataya po ako, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Kasunod ng pananampalataya ng lalaki ay ang kanyang pagsamba sa Panginoong Jesus.
Ito ang tunay na pananampalataya at pagsamba na ipinakita ng isang bulag na muling nakakita. Na siya namang kabalintuunan ng mga Pariseo, sapagkat sa kabila ng mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Ano ba ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon? Una, Jesus turned water into wine at the wedding. Yan po ay matatagpuan sa John 2, 1-11. Jesus healed an official son doon po sa Capernaum sa Galilee. Jesus healed Peter's mother-in-law. Jesus healed many sick and obese. First miraculous catch of fish at the lake of Gennesaret. Jesus cleanses a man with leprosy. Pinagaling niya po yung may mga keto. Pinagaling po ni Jesus yung katulong nung centurion. Pinagaling ni Jesus yung paralitiko na ibinaba sa ibabaw po ng bubong. At marami pa pong ginawa si Jesus. Pinakain niya ang 4,000, gayon din ang 5,000. Binalik ni Jesus yung paningin ng isang lalaki sa Bartimus sa Jericho. At nung si Jesus po ay hinuli, natapyas po yung tainga ng isang nagsaserve para siya ay huliin at ito ay kanyang pinagaling. Sa kabila ng mga himalang ginawang ito at sa mga turo na nagmula sa ating Panginoong Hesus, ay hindi sila naniwala ang mga Pariseo. Kaya naman sinabi niya sa verse 39, sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. At ito nga ang mga pangyayari sa taktong ito. Sabi po sa verse 40 ng John 9, narinig ito ng ilang Pariseyong naroroon. At siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? 41, sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Sa verse 41 ay sinagot ni Jesus ang mga Pariseo na dapat sila sana ang unang makakilala sa Kanya bilang Mesiyas sapagkat sila ang nag-aaral ng mga katuruan at kautusan ng panahon ni Moses. Subalit sila ay masyadong nakapokus sa mga tradisyong kautusan ni Moses at hindi sa katotohanan. Jesus is telling them that they are guilty sapagkat sinabi nila na sila ay nakakakita, subalit ang katotohanan ay hindi talaga nila nakikita. Ang katotohanan na si Jesus ang pinangakong Mesiyas. Ngunit kung sinabi na sana nila sila ay bulag o hindi nalalaman ang mga kautusan, ang mga kautusan, they would not be guilty. Dahil sa kanilang pagmamalaki na alam nila ang kautusan
sa harapan ng ating Panginoong Hesus ang totoo. Sila ang tunay na bulag. Bulag sa katotohanan at bulag sa pananampalataya. At ang bulag na nakakita ay ang tunay na may pananampalataya na sa Kanya ang tunay na katotohanan. At para po sa atin na mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, marapat lamang na ating panghawakan ang mga katuruan ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dapat natin panghawakan ang biyaya ng kaligtasan na ibinigay sa atin mula sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya ay binigay sa atin bilang regalo upang tayo ay maligtas sa tiyak na kamatayan. At sa ating pamumuhay sa mundong ito ay ariin natin ito, panghawakan natin ito sa ating paglakad. Di tulad ng mga Pariseo na nagmamalaki na nalalaman nila ang kautusan, na nalalaman nila ang mga turo ni Moses, subalit ang katotohanan ay sila ang bulag. Kayahin natin ang bulag na muling nakakita, sapagkat ibinigay niya ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon at nasa sa Kanya ang tunay na katotohanan. Maraming salamat po, at sa gabing ito ay tapusin natin ito sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagbabalik ng pasasalamat sa inyo, Ama. Salamat, Ama, sa inyo, sa biyaya ng kaligtasan na namumula sa aming Panginoong Hesus, na inyong regalo para sa amin upang kami ay magkamit ng kaligtasan, Ama, at kami ay makaiwas sa kapahamakan. Maraming salamat, Ama, sa maikling aral na ito na nagmula sa isang bulag na tunay na sa kanyang pagkakaroon ng paningin ay nandoon ang kanyang tunay na pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa mga aral na ito na ibinibigay niyo sa amin upang aming tularan. Ama, dinadalangin din namin sa inyo ang aming mga kapatiran, nawa ay kayo ang siyang manguna sa kanila at matutunan at maisagawa nila ang mga aral na ito na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa inyo. Ang lahat na ito ay aming isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayo. Tayo pong lahat ay umawit ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin.
Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ating pong basahin mula sa Isayas 40:31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isang anak mo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kaming magbigay ng panahon aming mga sarili at sa ganitong mga pagkakataon, kami ay nakapaglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa anak mo na ginamit at nagdala ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.